May puna rin ang Commission on Audit sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Hindi raw naging matagumpay ang bilyong-bilyong piso nilang greening program. Konti na ang naitanim, meron pa raw hindi akmang mga lugar na napagtaniman. Pinabulaan na naman ito ng DENR at nakatutok si Ruth Cabal. Mahigit 7 bilyong piso, yan ang inilaan ng DENR para sa pagtatanim ng mga puno at iba pang halaman, tulad ng nasa mga litratong ito sa ilalim ng National Greening Program and Cadastral Survey Project. Pero sa napakalaking halagang yan puna ng Commission on Audit, tila di raw naging epektibo ang nasabing proyekto. Sa 2013 audit report ng COA, napansin daw nito halimbawa sa Regions 1, 3 at 5, kakaunti ang sakop ng lupa at mga seedlings na naitanim. Mababa rin daw ang survival rate ng pananim. Di raw naging maayos ang survey at mapping, kaya maging ang mga non-plantable o di pwedeng tamnan na lugar na pagtamnan. Naantala rin daw ang delivery ng seedling sa mga probinsya, halimbawa patapos na ang tag-ulan, kaya di ito tumubo ng maayos at naabutan na ng tag-init. Sa kabuuan, sabi ng COA, di naging matagumpay ang greening program at naantala pa ang inaasahan sanang benepisyo mula rito. Kinumpirma ng DENR na ilabas na ang kabuang 7.2 billion pesos na budget para sa greening program. Pero giit ni Secretary Ramon Paje, walang nasayang dito. Sumobra ng araw ang lugar na napagtamnan nila. Ang target daw para sa 2014, 900,000 na hektarya ang pagtatamnan nila ng mga puno at iba pang pananim. Pero umabot na raw sila ng mahigit 1 milyong hektarya. Tama naman daw ang COA sa pagpuna sa mga lugar na non-plantable at mga pananim na di tumubo, tulad sa mga taniman ng kakao sa Pangasinan at Aurora. Sinadya raw ito ng DENR dahil layo nitong magamit pa rin ang mga natutuyong lupain. Dapat dito sa mga lugar na to, mas lalong bulis ang gobyerno, ma-recover ang mga lugar na yan. Ang point natin, should we allow it to become desert in the future? My God, that is a very bad decision. Giit ng DENR, may mga benepisyo na mula sa programa. Halimbawa, mas makapal na raw ang kabundukan tulad sa Ayungon, Negros Oriental. Para sa mga magsasaka naman, bukod sa nabayaran na sila ng gobyerno para magtanim, sa kanila na rin mismo mapupunta ang kita mula sa ani nila. We have generated already close to 2.7 million jobs. It is not only an environment program, it is in fact, firstly, a poverty reduction program. Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras.